Marami pa rin nagtatanong na mga viewers kung ano ka daw, kung buntis ka daw. Kasi bigla ka daw umalis kay Kalinga Prab. Ayun na guys, narinig niyo naman ang ating intro. Ito po ay si Madeline, kapatid ni Bombay, kapatid po ni Sheena. Yan, at si Madeline ay, yun na nga, at nakatira doon kay Kalinga Prab pinag-aaral. Sa bahay nila Kalinga Prab pinag-aaral. So, eto na, no? Marami nagko-comment, marami nagtatanong baka daw buntis, baka daw ganito gano'n, matigas ang ulo, bakit daw hindi na nag-aaral, hindi nagsisipag sa pag-aaral. Anong nangyari? Nanghihinayang sila, sayang naman daw bakit umalis kay Kalinga Prab. Eh, ibihira na nga naman na merong lilingap, no, para pag-aralin. Pero ayun na guys, no? At ito po ay napuntahan na po ni Mr. Bentiboy na i-vlog na kahapon, yun na-upload na. Pupuntahan po natin yung video ni Mr. Bentiboy. Nagkaroon na po ng linaw yung mga iniisip ng iba, mga kadahilanan. Bakit nga ba umalis si Madeline? Ayan, yun na, no? Nag-upload din si Sheena. Ang sabi ni Sheena, ang baka kasagot lang daw ay si Madeline. Pero yun na, at sinabi nga, medyo kasaway nga si Madeline. Pero naiintindihan natin si Sheena, si Ate Sheena, sa part niya bilang panganay at siya yung tumatayong nanay at tatay. Alam naman natin na walang nanay, sila patay na at ang tatay nila Bombay, ni Madeline ni Sheena ay nakakulong, no po. Ito na guys, no? Ito po ay likha ni Mr. Bentiboy. Sa mga gusto makapanood po ng kabuuang video, maaari niyo pong puntahan sa kanyang YouTube channel. Yan. Ito mo, anong sila ako, gabi mo naman pati matitibig. Kung kaano lang. Ito si Bombay. Ito si Bombay. Si Bombay, talagang wala kayong ligtas dito. Itong mga kapatid ni Bombay, talagang hindi kayo makakaligtas. Ichichika talaga kayo ni Bombay, no? Ito, dito muna tayo guys. No, pakinggan niyo muna si Bombay. Ito mo, anong sila ako, gabi mo naman pati matitibig. Kung kaano lang lalaki lang, lakis na pati ganit talaga ito pero kisan si ate sa bibig talaga tapos. Sinichika ni Bombay. Si ate daw niya, ay meron daw lalaki doon. Hinahalikan daw sa labi. Ayan, hindi kayo makakalusot kay Bombay. Pero dalaga, binata, mga dalaga sila, normal mga dalaga, may manliligaw. No? Dahil mga dalaga, syempre, kung gusto nila, kung sunada nila, yung mga naliligaw sa kanila, sasagutin. May relasyon, may karelasyon. Normal po nangyayari yan. Pero yun nga, sinichika ni Bombay, may humahalik daw kay ate niya. Hinahalikan daw sa labi. Pero okay lang, normal naman po yan, nangyayari. Unawain po natin, no? Na hahantong at hahantong sa ganyan. Pero sana, kay ate Sheena ay bata pa naman. Saka, kailangan pa siya ng kanyang mga kapatid, lalo pat yung mga kapatid niya hindi pa stable yung buhay, may nag-aaral. O wag mo nang mag-asawa, ate Sheena, no? Darating ka sa puntong pag-aasawa pero hindi pa ito yung tamang panahon. Kasi kailangan pa na mag-focus ka muna sa iyong mga kapatid dahil nag-aaral. Kagaya nga ni Madeline, nag-aaral ay hindi nagpo-focus sa pag-aaral. No? Yeah, tuloy tayo. Bibig talaga tapos nakakalungkot. Ayan na guys, no? Eto na si Madeline, sinaptap ko lang yung video. Kinausap ni Mr. Bentiboy. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang totoo? Ayan. Ito, pakinggan muna natin ha. Nakakalungkot. Bakit nakakalungkot? Hindi naman ko kasi lahat sinasabi ko kaya itong problema ko kaya. Hindi mo sinasabi ang problema mo? Ayun. Dahil namayat si Madeline. Dahil nga sa umalis na siya kay Kalinga Prab, may mga kadahilanan. Ang kadahilanan, hindi naman po sa ano na. Kadahilanan na na-stress na siya, napapagod na siya, kasi gusto niya mag-focus sa pag-aaral. No? Minsan may problema, hindi niya maikwento kay ate. Bakit kaya? Siguro, siniser muna ni ate niya. Kasi nga, syempre, ang gusto lang naman ni ate Sheena, mag-focus sa pag-aaral. Kung paano nga pagsasabayin yung pag-aaral. Kung may trabaho, naghahanap buhay. Naghahanap buhay kasi si Madeline, naninilbihan, no? Kila Kalinga Prab. So, nag-aaral. So, siguro, gusto niya maka-experience, makaranas ng hayahay buhay. Aral, tapos uwi bahay, tulog, kain, yan, cellphone, tapos gala. Iintindihin po natin guys, no? Iintindihin po natin ang sitwasyon nila dahil sila po ang bumubuhay sa mga sarili nila. Ito si Madeline, naninilbihan po ito kay Kalinga Prab. Pinag-aaral ni Kalinga Prab. Mga bata pa, pero nasasabak sila sa paghahanap buhay, kailangan nila maghanap buhay. So, kasi nga wala silang nanay, patay na yung nanay nila, yung tatay nila nakakulong. So, no choice. Siguro napapagod na, gusto rin naman siguro niya na maka-experience, makaranas, makatikim ng hayahay buhay na hindi na magtatrabaho, no? At nahihirapan din siguro kasi nga nag-aaral. So gusto rin maramdaman niya yung pahinga, yung higa, cellphone, kain, tulog.
intindihin po natin sa part na yan kasi tayo din dumanas din po tayo sa ganito na minsan gusto rin natin yung kaulayawan sa buhay, masarap ang buhay natin, nakahiga lang, tulog ng tulog ka, gigising ka kahit. Siguro na napapagod din. Kaya intindihin po natin, nakakaawa naman din po, no? Oh. Ang problema mo. Ako po, nagkamali po ako, pero Naririnig nyo ba guys? Hindi siya nag-share sa kanyang ate ng mga problema. Siguro sinisermonan ni Ate Sheena. Eto, nagkamali daw siya, hindi naman tayo lahat perfecto eh. ako po, nagkamali po ako, pero yung pagkakamali po yun, hindi naman po kasi lahat ng pagkang tao. Tsaka, Hindi naman lahat ay perfect. Oo, naintindihan. Maunawaan at maunawaan ka. Pero nakakapanghinayang din dahil bibihira nga ang minsan ay merong lilingap sa atin para tayo pag-aralin. Lalo pat wala kayong mga kasamang magulang. So, nakakapanghinayang naman din. Kasi unang-una nga, yun na, isa pa din yung kailangan makipagtulungan ka din kay ate mo sa mga pangangailangan, sa gastusin, no? Pero sumasahod naman si Sheena sa YouTube. Yun nga lang, ang swerte kasi kay Madeline, pinag-aaral siya ni Kalinga Prab, tapos yun nga, umalis. Siguro nga ay napapagod na din. Gusto niya siguro na magpahinga-pahinga, bahay, higa, tulog, kain, gala. Maintindihan na natin kasi yung mga bata sa ngayon talagang ganyan na ang buhay, hindi kagaya ng unang panahon. Tayo mga taga-igib, mga taga-ano, lahat tumutulong tayo. yung pag-aaral ko po, patuloy pa po yun, hindi po ako mag-stop ng pag-aaral. Ayun, ipagpapatuloy daw niya yung pag-aaral, hindi daw po siya titigil. Marami pa rin nagtatanong na mga viewers kung ano ka daw, kung buntis ka daw. Ayun! Isa sa mga katanungan po ng ating mga minamahal na viewers, kung buntis ba raw? Ito si Madeline. Yan po yung ibang mga katanungan ng ating mga minamahal na viewers. Buntis ka nga ba, Madeline? Ito guys, nandito po ang ultimatum na sagot, no? Yan, ulitin natin ha. Mga viewers, kung ano ka daw, kung buntis ka daw. Kasi bigla ka daw umalis kay Kalinga Prab. Hindi po ako buntis. Narinig nyo? Umalis kay Kalinga Prab. Hindi po ako buntis. Oh. Hindi po ako buntis. Ito po, hindi po ako buntis sa akin. Yun. Hindi po siya buntis. Malinaw na malinaw po. Sinagot na po ni Madeline, hindi daw po siya buntis. Sino ang buntis? Hindi po siya buntis. Kay malinaw po ha. Huwag po natin ibabasa. Kawa naman po mga kapatid natin. Hindi po ako buntis. Si ate po ang buntis. Yun. Ang buntis ay si ate niya. Si Ate Sheena. Buntis si ate po ang buntis. Yun. Malinaw na si Ate Sheena po ang buntis at hindi po si Madeline. At sabi naman ni Madeline, yun nga, ipagpapatuloy naman niya yung kanyang pag-aaral. Sisisi nga siya, hindi naman siya, nalulungkot siya, pero hindi naman. At malinaw po, hindi po siya buntis. Ang buntis po ay si ate niya, si Ate Sheena. Yan po yung kinikwento nga ni Bombay na merong boyfriend si ate niya. At nakis daw, hinali ka daw sa langit. Siyempre, alam naman natin na talaga si Bombay ay may pagka-inosente pagdating sa ganyang mga bagay. Talagang unawain po natin, talagang ganyan yung sasabihin niya, no? Hindi sila nabawasan, bagkus nga ay nadagdagan. Yan, si Baby Onyok, yung asawa, anak ng kanyang kapatid, pero hindi naman na doon nakatira. Yun na, at kagandahan dito, hindi sila nababawasan, bagkus na nadadagdagan. Happy family. Yun nga lang, kay Ate Sheena, no, siguro para sa akin talaga, hindi naman muna sana si Sheena nag-asawa. Nagbuntis niya para nag-aano yung cellphone ko. Sana hindi mo na nagpabuntis si Ate Sheena. Sa bagay, lahat naman ay pupunta dyan, pero yun na nga, mahirap po kasi ang mayroon ng anak, ang mayroon ng pamilya. Kasi talagang pag naandyan na sunod-sunod ang iyong anak, talagang hindi ka na makakaugapay. Ultimo pagliligo mo, hindi ka na makakaligo. No? Mahirap po. Pero ayun na, at isa pa nga si Bombay, may sakit si Bombay, tapos yung iba kapatid niya nag-aaral, talagang hindi mo na maintindihan bilang kapatid na panganay kay Ate Sheena, hindi na niya maintindihan kung alin ang uunahin at dagdag pa dyan yung mga sermon-sermon talagang nakaka-stress. Bilang sa kay Sheena, may stress siya, at mga kapatid din niya may stress din kasi naghahanap buhay, pinagsasabay paninilbihan sa ibang tao at saka sa pag-aaral. Itong mga sila, kagabi na naman pati matitibig. Kung kaano ng lalaki, nangyakis na pati garat talaga ito pero daw kisan si ate sa bibig talaga. Natatawa ako dito kay Bombay talaga pag umeksena.
Talagang inilalaglag niya kanya mga kapatid eh. Oh. Ako ang gabi naman pati magkikibot. Kung kaano yung lalaki nangyakis nakikita ganit talaga ito pero kisan si ate sa bibig. Kinikisan daw si ate niya sa bibig. Ayun na. Okay. Ayun na guys, malinaw na si Madeline po ay hindi buntis. At kaya po umalis si Kalinga Prab dahil na-stress na siya, napapagod na siya. At yun nga naman, yan, pauli-uli tayo, mahirap pagsabayin ang pag-aaral at sa trabaho. No? Kung ikaw ay puyat, gusto mo rin matulog, hindi ka rin makakatulog kasi kung ikaw ay galing sa school. Pag uwi mo ng bahay, gusto mo matulog, hindi ka makatulog kasi doon siya nauwi kay Kalinga Prab. So, kailangan mo magtrabaho. Pag after mo magtrabaho, gusto mo ba matulog pa rin? Hindi ka makatulog kasi may assignment. Kaya minsan, yung sinasabi ni Sheena, napanood ko yung sa vlog ni Sheena, para daw ang uwi-uwi, aalis, papaalam kay Kalinga Prab, uuwi sa kanila, minsan hindi napasok. Naiintindihan ko si Madeline sa part na yan dahil gusto rin siguro magpahinga. Kakapagod, gusto na rin siguro magpahinga ni Madeline. Dahil nasabak sila sa murang edad sa paghahanap buhay. Dahil wala silang nanay, wala rin yung kanilang tatay. Paano? Sistema. Napipilitan na sila maghanap buhay. Kahit nag-aaral. No choice na eh. Nandyan na eh. No? Yung kay Sheena naman, kay Madeline naman, talaga nakikipagtulungan din naman siya kay ate. Kay ate Sheena, sabi na ate Sheena, dapat daw magtulong-tulong. Nakikipagtulungan naman si Madeline, nag-aaral nga siya at pinasok na nga yung pagiging isang bahay. Kapalit ng pinag-aaral. Diba? Yun na guys! Huwag po natin ibasa, kawawa naman itong magkakapatid na ito kasi ang hirap din ng walang magulang talaga. Sa part ni Sheena, huwag din po natin ibas kasi bilang ate talaga naririndi na rin po. Sabi ni Madeline, yung ibang sinasabi daw ni Ate Sheena, hindi naman daw lahat yung tama. So, hayaan na lang po natin kasi talagang bilang kapatid na panganay, talagang nakaka-stress po na meron kang mga kapatid na inaalaala, may mga kapatid kang pinag-aaral, may pinapakain, nag-iintindi sila lang namumuhay, tapos buntis pa si Ate Sheena. Ayun na, mega love shoutout sa inyo lahat. Kita-kita po tayo sa aking next video. Bye-bye po.